Gumagalaw na Belen. Kumusta mga minamahal naming tagapakinig? Welcome ulit sa Sitio Bangungot, ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng iba't ibang kwentong kababalaghan. Christmas season na naman mga kasityo. Pero tila wala pa rin talagang pinipiling oras at panahon ang mga kababalaghang nangyayari sa mundo. Kaya naman ngayon ay itatampok natin ang kwento ng ating letter sender na tawagin na lang daw natin bilang Pablo. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Isa na naman pong maligayang panahon ng Kapaskuhan para sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa isa sa pinakapaborito kong horror channel sa YouTube, ang Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang po sana ako bilang Pablo. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong 33 years old na factory worker dito sa Korea. Pero ako po ay talagang tubong Lucena City, Quezon Province. Ang totoo po niyan, matagal ko na talagang gustong ibahagi sa inyo ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Kaya lang ay naisipan kong itaon na lang talaga ang pagpapadala nito sa Christmas season. Simple lang po ang kwentong ito. Hindi siguro ito gaanong nakakatakot para sa iba, pero gusto ko pa rin pong ibahagi ito sa inyo. Magpapasko rin po kasi nang mangyari ang karanasan naming ito ng mga kababata at kaklase ko noon na sina Ponce at Tupe. Nasa ika-6 na baitang pa lang kami noon sa elementarya. Bilang paghahanda ng eskwelahan namin para sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan ay naisipan nilang magkaroon po ng maliit na pa-contest noon para sa darating naming Christmas party. Pagandahan daw pong gumawa ng Belen. Kahit sino pwedeng sumali, tapos may cash prize pang 3,000 piso para sa mananalo. Dahil doon, naengganyo po kaming sumali ng mga kaibigan ko. Aminado kaming nasilaw kami doon sa cash prize, Sir Jupiter. Kaya total naman at mahilig po kaming gumawa noon ng kung ano-anong laruan, ay naisip naming subukang gumawa na lang din ng Belen. Kahit na wala pa kaming ideya noon kung saan kami kukuha ng materyales na gagamitin namin sa paggawa. Wala naman kasing mawawala, hindi ba? Kaya't hayon at agad na kaming nagpalista bilang mga opisyal na contestants sa nasabing paligsahan. Napagkasunduan po naming tatlo ni na Ponce at Tupe na sa eskwelahan na lang gawin yung Belen. Wala kasi kaming ibang pupwestuhan noon. Ayaw kasi ni nanay na nagdadala ako ng mga kabarkada sa bahay. Medyo nasanay na kasi siyang puro kalokohan lang ginagawa ko sa tuwing magsasama ako ng kaibigan sa amin. Maloko po kasi ako nung bata eh. Kinatupi naman, hindi rin pwede dahil masikip. Habang sina Ponce ay malayo na sa amin ang tirahan dahil nakatira sila malapit sa isang sementeryo sa bayan namin. Nakiusap na lang po kami dun sa nagbabantay ng eskwelahan namin na dun kami sa loob gagawa ng Belen tuwing uwian.
At pumayag naman po siya sa kondisyong hanggang eksaktong 6:00 lang kami ng gabi doon. Hinati-hati na namin ang trabaho sa paggawa. Una sa pagdadala pa lang ng mga materyales na gagamitin. Nagpresenta na akong magdala noon ng kahoy at dayami dahil marami kaming ganun sa bahay. Karpintero kasi yung lolo kong malakas-lakas pa naman ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Si Tupi naman ang nagpresentang magdala ng ilaw na debaterya at barnis na magpapaganda sa gagawin namin dahil saktong nagtatrabaho sa hardware ang tatay niya. Habang si Ponce naman na raw ho ang bahala sa kasuotan ng mga karakter na kakailanganin namin sa paggawa ng bilen. Sastre kasi ang nanay ni Ponce. Mabuti na lang talaga, Sir Jupiter, at kaming tatlo ng mga kabarkada kong yun, pare-pareho kaming magaling at mahilig sa arts. Isa talaga yun sa dahilan kaya kami naging magkakabarkada noon. Panlaban ako noon sa mga drawing contests ng eskwelahan namin. Si Ponce naman magaling magpinta, habang si Tupe ay hilig ang pag-ukit sa mga bato at kahoy. Malakas talaga ang kumpiyansa naming tatlo na mananalo kami dahil na nga rin po sa tagalay naming mga talento noon. Bawat araw na dumaraan, talagang natutuwa kami sa progress ng proyekto namin. Napakabilis naming gumawa tapos talagang ang ganda-ganda ng disenyo ng bilen namin. Kuhang-kuha ni Tupe ang hitsura ng mga inuhit kong karakter gamit ang papel at lapis. Nagawa niyang gawing napakagandang mga tauhan ang noon ay simpleng kahoy lang na hanggang bewang ang taas. Kahit po ang mukha ni Birheng Maria at ang asawa nitong si Jose, kuhang-kuha niya sa pag-ukit. At ganun din ang Batang Jesus, pati na rin ang 3 haring mago. Bawat detalye talagang napakaganda nun, kaya kahit ngayon ay sariwang-sariwa pa rin yun sa alaala ko. Nagpatulong din kasi ng pag-ukit si Tupe dun sa tatay niya, kaya ang bilis-bilis niyang natapos yung parte niya. Bukod pa sa pati ako ay tumutulong din sa pagdedetalye noon. Samantala, siguro makalipas lang ho ang 2 linggo. Natapos na rin ni na Ponce at nung nanay niya yung mga tinahi nilang damit ng mga tauhan namin para sa bilen. Nang makita ko ang mga itsura nun, Sir Jupiter, napangangapa ako dahil sobrang ganda talaga. Kung uso na nga lang talaga ang pagkuha noon ng litrato, maipapakita ko sana yun sa inyo ngayon para kayo na mismo ang humanga sa naging gawa namin noon. Grabe, Ponce! Ang gaganda ng mga damit nila! Parang mamahalin yung telang ginamit Hindi mga reta-retaso lang. Kulang na lang ho ay idikit ko ang mata ko dun sa mga damit na ginawa ni na Ponce para sa mga tauhan ng Belen. Hindi kasi talaga ako makahuma sa sobrang ganda nun, kaya lang bigla akong tinawanan ni Ponce. Talagang mamahalin yan. Nakuha ko yung mga tela niyan dun sa itinapong mga damit sa loob ng sementeryo yung binabantayan ni Lola Dun sa tapat ng mausoleo ng pangmayaman? Bigla akong napangiwi sa sinagot niya. Sabi ko, bakit dun sila kumuha ng gagamiting tela? Baka kakumultuhin kami ng may-ari nun. Pero ang sagot lang sa akin ni Ponce, hindi raw yun mangyayari. Huwag daw akong duwag. Kaya hinayaan ko na lang din, total, maganda naman talaga ang kinalabasan ng proyekto namin. Kaunti na lang talaga at matatapos na namin yun. Kaya lang, nung mga sumunod na araw,
Doon na po nagsimulang magkaroon ng mga weird na pangyayari sa aming Belen. Sinong nanggulo ng ayos ko rito? Bakit ganito ang itsura nito? Grabe ang naging reaksyon ko nung una kong makita yung Belen namin ng sumunod na araw, Sir Jupiter. Gulo-gulo yung mga tau-tauhan namin doon. Yung ginawa naming figura ng Batang Jesus nakapatong na doon sa ibabaw ng kambing. Si Birheng Maria naman nakataob na, habang yung 3 haring mago nakahiga na sa ibabaw ng mga dayami. Doon naman namin yun itinago sa likuran ng classroom namin at ibinilin namin kay Mang Isko, yung tagalinis at caretaker sa eskwelahan namin, na bantayan yun at huwag sanang ipagagalaw sa iba. Nilagyan pa nga ho niya ng plaka yung gate sa bandang yun kaya nagtaka talaga kami kung paano napakialaman yun. Pagkatapos naming ayusin yung Belen nung gabing yun bago kami umuwi, inabukasan, pagpasok namin, ganun na naman ulit ang itsura nito. Gulo-gulo. Nakataob yung mga tauhan. Yung iba, nasa lapag na. Pero wala talaga kaming maisip kung papaano nagagawang pumasok ng kung sino man dun sa likod ng room namin dahil meron ngang gate doon. Ang ginawa namin, nakiusap na lang kami kay Mang Isko na dun na lang muna itago yung Belen sa may barracks na tinutulugan niya sa dulong bahagi ng eskwela namin. Pero nung pumasok kami kinabukasan, gulat na gulat kami dahil ganun pa rin po ang inabutan naming hitsura ng Belen. Dahil doon pinagbintangan pa nga namin si Mang Isko. Sabi namin baka siya lang yung sumasabotahe doon sa Belen namin. Kaya lang pinagalitan niya lang kami. Ano naman daw kaya ang dahilan niya kung sisirain niya yun? Dahil doon, Sir Jupiter, napagkasunduan naming 3 magkakaibigan na magpagabi na lang ng uwi mamaya. Balak naming abangan kung sino ba yung nanggugulo doon sa ginawa naming Belen. Dahil bawal na kaming magpaabot ng gabi sa eskwelahan noon, ang ginawa na lang namin ni Ponce at Tupi ay nagpanggap kaming umuwi na. Pero nung nakita naming nagsimula ng bumalik sa Mang Isko dun sa barracks niya, nag-over the bakod ulit kami pabalik sa loob at doon namin inabangan ng maigi kung sino ba ang lalapit sa Belen para guluhin ito. Nagtago kami sa likod ng isang malaking punong akasya at doon kami nag-abang sa loob din po ng halos mag-iisang oras. Hanggang sa... Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Maya-maya, Sir Jupiter, ganun na lang ang panginginig ni Ponce nang sa kalagitnaan ng pag-aabang namin, bigla na lang po kaming may aninag na figurang unti-unting nabuo doon mismo sa tabi ng Belen, Sir Jupiter. Nung una, malabo pa siya. Hanggang sa unti-unti po ay lumilinaw ang pagtingin namin dun sa imahen. Pare-pareho kaming nanigas ni Ponce at Tupe nang maya-maya po ay nakita na namin ng mas malinaw yung batang naglalaro sa Belen. Isang batang multo, Sir Jupiter, na mukhang deformed yung hitsura ng katawan. May malaking bukol sa likod niya at medyo nakausli yung kanang balakang. Nakalikurin po ang kanyang mga paa tapos tawa siya ng tawa habang pinaglalaroan niya yung proyekto namin. Doon, hindi na kami nakapag-isip pa.
Bigla na lang ho kaming nagtakbuhan palabas ng eskwelahan. Halos magtulakan pa nga kami sa bakod muntik pang madapa si Ponce. Hindi ko makakalimutan yun dahil halos hindi po ako nakatulog nung gabi. Buong magdamag akong dilat, Sir Jupiter. Daig ko pa ang adik. Hindi ko naman masabi kina nanay yung nangyari dahil alam kong lalo lang akong mapapagalitan. Pumasok pa rin ho kami kinabukasan. Mugto pa nga ho ang mata ni Ponce dahil pinalo raw siya ng nanay niya matapos niyang ikwento yung kababalaghang naranasan namin nung nagdaang gabi. Kahit pala ito, hindi rin alam na sa sementeryo galing yung mga retasong tinahi niya. Kaya raw pala pati siya nakakaramdam din ng kakaiba habang nagtatahi siya noon. Yun pala, Sir Jupiter. Merong kalilibing lang na batang babae dun sa musuleyong sinasabi ni Ponce sa amin. Anak mayaman yun, kaya lang po pagkapanganak pa lang sa kanya, may depekto na talaga sa katawan niya. Hanggang sa nung mga bandang nasa 3 taong gulang na ito, hindi na kinaya ng katawan niya yung mga komplikasyon at binawian na siya ng buhay. Sobrang depressed daw po noon ang nanay nung bata kaya lahat ng damit ng anak niya ipinadala niya dun sa may musuleo para sana isama sa libingan nito. Yun nga lang, kinuha yun ni Ponce at ginawang costume ng mga tauhan sa Belen namin. Pagpasok namin sa eskwela ng araw ng Christmas party namin ay pare-pareho kaming walang tulog, Sir Jupiter. Tapos naabutan na lang namin yung Belen na nakadisplay na dun sa may stage at handa na para sa magaganap na contest mamaya. Nang mga sandaling yun ho ay wala na talaga kaming kagana-ganang manalo dun sa contest na yun dahil nga ayaw naming lapitan yung Belen namin. Kaya lang ho wala naman kaming choice. Nagkataon pang kami talaga ang nakakuha ng grand prize, Sir Jupiter. Kaya napilitan kaming umakyat ng stage at ipakita sa mga kaeskwela namin yung gawa namin. Pagkatapos po noon, nilapitan kami ng principal ng school. Sinabi niya sa amin na kung pwede raw ay kanya na lang yung Belen at iuuwi niya sa bahay niya para gawing display. Wala nang dalawa pang salita, Sir Jupiter. Pumayag agad kaming magkakaibigan. Wala rin naman kasing ni isa sa amin ang gustong mag-uwi nun Di alam ng principal namin, tuwang-tuwa kaming kinuha niya yun. Lumipas na ang Christmas vacation, Sir Jupiter. Balik eskwelahan na ulit kami. Nang mga panahong yun, ay halos nakalimutan na ho namin ang tungkol dun sa Belen dahil 2 linggo rin yata kaming walang pasok noon. Kaya lang ho, pagbalik pa lang namin sa eskwela, ipinatawag na agad kami ng principal ng school namin. May itatanong daw siya sa amin tungkol dun sa Belen. Sabihin niyo, kayo ba talaga ang gumawa ng Belen? Seryoso ang mukha ng principal namin nang tanungin niya kami.
Inamin naman naming nagpatulong kami sa mga magulang namin para mabuo yun. Pero tinanong niya ulit kami kung nagsasabi raw ba kami ng totoo. Baka raw kasi kinuha lang daw namin yun sa kung saan. Siyempre pinanindigan namin sa amin yun. Saksi pa nga kako si Mang Isko sa pagbuo namin ng Belen dahil dun namin yun ginawa sa eskwela. Bakit ganun? Bakit simula lang iuwi ko yung Belen na yun biglang nagkaganon ang apo ko? Halos maiyak na ang principal namin sa sumunod niyang sinabi, Sir Jupiter. Ikinwento niya sa amin na nung mismong araw daw na inuwi niya yung Belen, ay doon na rin nagsimulang magkaroon ng imaginary friend ang apo niyang 6 na taong gulang na. Lagi na raw itong nakikitang naglalaro sa tabi ng Belen. May kinakausap. Kung minsan naman daw, nakikita pa nila itong lumulutang sa ere at nagsasalita gamit ang ibang boses. Minsan naman daw po, Sir Jupiter, biglang umuuha yung bata. Umiiyak na akala mo sanggol. Para daw pong sinasapian yung apo ng principal namin. Pero ang talagang mas nagpakilabot sa kanila ay nang makita niya isang beses na para na raw pong nade-deform ang katawan ng apo niya. Katulad ng katawan ng multong nakita naming magbabarkada noon, Sir Jupiter. Para nga hong nagtayuan noon ang lahat ng mga hibla ng balahibo ko sa katawan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Parang sa tinginan pa lang namin ay nagkasundo na kaming sabihin na lang kay Ma'am yung totoo tungkol sa batang nagmumulto sa Belen. At kung bakit para bang nakadikit na doon ang kaluluwa nito. Sinabi namin sa kanya na yung retasong ginamit namin sa mga damit ng tauhan galing sa sementeryo. Akala kasi ni Ponce, itinapon na yon kaya kinuha niya at yun ang siyang ipinatahi niya sa nanay niya. Kulang na lang po ay mahimatay ang principal namin nang sa wakas ay malaman niya ang itinatago naming sikreto tungkol dun sa Belen na yon. Pinagalitan niya pa kami. Sabi niya hindi raw kami basta-basta dapat nakikialam ng mga gamit na galing lang sa kung saan-saan dahil hindi naman daw namin alam kung ano ang history na nakadikit dito. Pati raw tuloy ang apo niya nadamay. Inutusan na lang niya kaming itapon yung Belen. O di ho kaya sunugin daw namin. Pero sinubukan na namin gawin lahat yun, Sir Jupiter. Hindi pa rin namin nagawang sirain yun. Ipinaanod na nga rin po namin yun sa ilog pero nagising na lang kaming 3 na nasa tabi na namin ang ilang parte ng Belen, Sir Jupiter. Para bang sinamahan na kaming matulog ng batang nagmumulto sa pamamagitan ng pagdadala niya sa amin ng pira-pirasong bahagi ng Belen. Ako nga nagising akong katabi ko mismo yung figura ni Birheng Maria na ang pwesto ay parang nakatitig pa sa akin. Parang sinadya siyang ipwestong ganun. Nagsabi na kami sa mga magulang namin noon. Kaya nagkasundo-sundo sila na ipabindisyon at padasalan kami sa simbahan pati na rin yung Belen. Kaya lang po hindi pa rin nawala yung multo. Para talagang nakadikit na siya doon bagamat hindi naman po siya nananakit o nanggagambala bukod sa nagpaparamdam at nagpapakita siya sa aming 3 magkakaibigan. Tinatabihan niya kami sa pagtulog. Minsan parang inaaya niya po kaming makipaglaro sa kanya. Para siyang naghahanap ng kasama. Kaya lalo kaming takot na takot noon.
Hanggang sa pinuntahan na ni nanay yung sementeryo, Sir Jupiter. At nakausap nila yung nanay ng batang multo. Grabe daw po ang iyak nito nang malamang nagpaparamdam ang anak niya dahil nalulungkot ito at parang naghahanap ng kasama. Ang sabi po ng nanay, hindi raw kasi talaga sanay yung bata na mag-isa lang siya. Lagi raw po kasi talagang may nakabantay doon simula pa lang nung ipinanganak ito dahil nga po sa kalagayan niya. Wala pa raw po kasing 1 taon buhat nang mawala ito. Sobrang nangungulila pa rin yung nanay ng bata kaya mukhang hindi po talaga magawang umalis ng kaluluwa ng anak niya. Doon na namin naisip ni na Ponce at Tupe na ilagay na lang sa sementeryo yung Belen, Sir Jupiter. Binuo po namin ulit yun sa kabila ng takot namin dahil naawa kami sa kwento ng bata. Dito hindi pa rin talaga nahinto ang pagpaparamdam sa amin ng kaluluwa. Habang gumagawa po talaga kami, nakikita mismo namin na may gumagalaw dun sa mga gamit namin. Minsan lumulutang yun. Minsan naman biglang tumatalsik. Pero tiniis po namin yun hanggang sa matapos namin ulit buuin ang Belen. Matapos po yun, ipinwesto namin yung Belen dun mismo sa ibabaw ng nicho nung bata sa loob ng musoleo ng pamilya nila. Parang yun na lang po ang naging regalo namin para dun sa batang nagambala namin dahil sa paghahanap namin ng materyales sa paggawa ng Belen. Pagkatapos po nun, dun na rin nahinto yung pagmumulto sa amin. Yung mga magulang ng bata, nagpasalamat din po sa amin. Kahit papaano, hindi na raw malulungkot ang anak nila dahil may laruan na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon tungkol sa isang bahagi ng kabataan ko. Maligayang Pasko po sa lahat. Naway maging masagana po ang pagdating ng taon sa inyong lahat. At ngayon naman, eto na ang ating paboritong shoutout portion. Shoutout kay Terry Sack, Anita Mones, Ana Pioquinto, Cristina Belia, Karen Obim, Wences, Leticia Ondayon, Zenzen, Redex at Malu Colanza. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Arlene Bragodabaliermo at Roger De Ocampo. Sabi ni Arlene, "Good evening po Sir Jupiter, kulang ang araw kapag hindi ko napapakinggan ang mga kwento ninyo. Naging pampatulog ko na po ang inyong mga kwento. God bless po sa lahat." Sabi naman ni Roger, "Shout out po sa next video nyo. Lagi po kaming nakikinig habang nagwo-work kami sa restaurant. Libangan na po naming makinig lalo na ng takip silim. More power po sa inyo at God bless." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, bumabati ng maligayang Pasko at marami pong salamat sa inyong palagiang pagtangkilik.